Welcome back sa ating channel. Ito si Teacher JM at tayo mag-aaral sa Araling Palipunan 3, ikatlong markahan. At ang ating aralin ngayong araw ay ang heograpiya sa aming lalawigan at rehiyon sa Rehiyon 4A, Calabarzon. At ang layunin ng araling ito, mahalagang malaman mo ang lokasyon at klima ng rehiyon at lalawigan kung saan ka nakatira. Sa araling ito, matututunan mo ang epekto ng lokasyon at klima sa uri ng pamumuhay ng inyong lalawigan at rehiyon. Ang lokasyon at klima ay malaki ang kinalaman sa pamumuhay ng mga tao. Impluwensya sa produktong nasa bawat lugar, uri ng pananim, at maging sa pagluluto ng pagkain, pananamit, uri ng bahay, at pagpili ng mga tao sa kanilang trabaho. Bukod sa dami ng populasyon at trabaho na mayroon ang isang lugar, nakakaimpluwensya din ang pisikal na kapaligiran ng lugar sa uri ng pamumuhay ng mga naninirahan dito. May pagkakaiba ang mga produkto sa bawat lalawigan sa rehiyon dahil sa pisikal na kinalalagyan nito. Halimbawa, ang produktong galing sa Bulacan at Nueva Ecija ay magkakaiba. Alam natin na ang Bulacan at Nueva Ecija ay may malawak na kapatagan at bukirin, kaya palay ang kanilang produkto. Dito sa Cavite at Batangas, dahil ito ay maburol, ang malaking bahagi ng Cavite papuntang Batangas, kung kaya't pagpapastol naman ang pangunahing produkto dito. Sa Batangas din nanggagaling ang malalaking bahagi ng produksyon ng itlog dahil sa mga itinayong manukan doon. Isang halimbawa pa na impluwensya ng klima sa mga tao ang produktong nagmumula sa iba't ibang lalawigan. Ito ang abaka, nyog, at palay, ang karaniwang pananim at pinagkakakitaan sa Bicol dahil mahaba ang halos buong taon ang tag-araw dito. Tubo at nyog naman ang angkop sa lugar na ang klima ay higit na maulan kaysa sa maaraw, tulad sa Batangas at Tarlac. Paano nakakaimpluwensya ang klima at lokasyon sa pamumuhay ng mga tao sa kanilang sariling lalawigan at rehiyon? Ang klima at lokasyon ay nakakaimpluwensya sa pamumuhay ng mga tao dahil ang pisikal na katangian ng isang lugar ang kanilang pinagbabatayan ng kanilang pangunahing produkto. Kung ang lugar ay may malawak na kapatagan, palay ang pangunahing produkto, at sa maburol at malawak na damuhan ang angkop sa pag-aalaga ng hayop tulad ng baka, kalabaw, at kabayo. Dumako naman tayo sa pagsasanay. Ating sagutin ang mga katanungan. Ating tukuyin kung ang sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ang unang katanungan, ang pagpastol ng mga alagang hayop ay mainam sa mga lugar na makitid at maraming pananim. Ang sagot ay mali. Pangalawa, pangunahing produkto sa lugar na kapatagan ay ang palay at mga gulay.
Tamang sagot ay tama. Ikatlo, kung ang isang lugar ay maburol at malawak ang damuhan, pag-aalaga ng hayop tulad ng baka at kambing ang karaniwang gawain ng mga tao. Ang sagot ay tama. Pang-apat, kung ang lugar ay may mahabang tag-init, maaaring magtanim ang mga tao ng abaka at nyog. Ang tamang sagot ay tama. Panglima, ang lokasyon, klima, at pisikal na katangian ng isang lugar ay hindi nakakaimpluwensya sa produkto mayroon ng isang lugar. Ang sagot ay mali. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa heograpiya sa aming lalawigan at rehiyon, ang Rehiyon 4A Calabarzon. Sana marami kayong natutunan sa ating aralin. Maraming salamat sa inyong panonood at sana mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, like, comment, and share. Huwag din kakalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aming videos. Muli, ito si Teacher JM. Hanggang sa muli, salamat!